Hindi na ako magtataka kung bakit siya palang ngiti. Nasa tiyan ko palang si Mika talagang ngumingiti na siya. Konti na lang igagawin niya na ni Manika yung mga kasama niya dito. Akala niya dito nang gagaling yung ingay kaya naman tinago niya ang drone ni AJ. Hindi na ako magtataka kung bakit palang ngiti ito si Mika. Kahit simpleng tignan mo lang siya ingingitian ka niya agad. Eto nga yung kuha ni Doc nung nagpa 3D ultrasound ako. Ang pagkakaalala ko nito ay 2 buwan na lang manganganak na ako sa kanya. Pagka ultrasound sa akin ni Doc huling-huli namin nang ngumingiti pala siya. Buong ultrasound namin ngumiti lang siya na para bang nakikita niya din kami. O diba nasa tiyan ko palang bungis-ngis na. Medyo maingay na nga sa labas nito kaya naman nagtataka siya kung bakit maingay. Kaya naman ang ginawa ko dito ipinasok ko muna siya sa kwarto. Ngumiti na ulit siya dyan dahil kasama niya na ulit si Baldo. Hapon pa lang nito pero masyadong marami na nagpapaputok sa labas. Hindi na nga nagluto ng handa si mama kaya sabi niya mag-order na lang daw kami. Habang umu-order ako nakakainin namin mamaya nakita ko to si EJ na pinupunasan si Mika. Kaysa mag-cellphone daw siya buong maghapon yan na lang daw ang gagawin niya. Kahit paano may natutunan din siya kung paano mag-alaga ng baby. Tinuturuan namin siya dyan na kailangan maligamgam lang na tubig ang gamitin pampunas kay Mika. Kuday kahit saan talaga idikit-dikit lang talaga si Baldo sa kanya. Nawala ang atensyon nila sa mga paputok sa labas dahil dito. Kuday akala niya dyan ang gagaling yung ingay kaya namang kinukuha niya kay EJ. Dahil dyan hindi na pala kailangan lagyan ng takip yung mga tenga nila. Tinatago ni Kira yung drone ni EJ sa ilalim ng kama. Nung hindi pa nilalabas ni EJ yung drone grabe yung pagka-stress ni Kiray sa mga paputok. Pero dahil dito nawala ang atensyon niya sa ingay. Ang ginawa na lang niya buong maghapon kunin yung drone at itago. Kahit lagyan namin siya ng takip sa tenga o balutan namin siya wala talagang effect. Just right, talaga mabilisan pa ang pagtago niya dyan. Diba hindi na siya na-stress sa ingay sa labas. Naalala ko siya nga na oras na pala ng Noche Buena niya. Itong steamy meat nga ang nakapagpataba sa kanya. Yan nga araw-araw ang inuulam nila dito. Hindi ko na kailangan magluto ng ulam dahil in-steam talaga siya na karne. Inutusan ko si Purikok na bihisan si Mika pero bakit iba ang nabihisan niya? Ang pagkakaintindi niya si Bik-Bik ang bibihisan. Diyos ko dahil kasyang-kasya kay Bik-Bik yung pinagliitan na damit ni Mika. 3 sakong damit yung pinagliitan ni Mika at yung iba doon hindi pa talaga nagagamit. So sobrang excited ko nung nalaman kong baby girl ang aking pinagbubuntis lahat ata ng mga damit sa mall binili ko na. Kaya naman tuwan-tuwa si Mika nung nakita niyang gamit ni Bik-Bik yung pinagliitan niya na damit. Diyos ko dahil kung kailan naman New Year doon pa kami nakaisip bumili ng microwave. Naisip ko kasi yung mga handa namin iinitin pa namin yun ng 1 linggo. Kaya naman kailangan na kailangan talaga namin to. Habang namimili kami dito si Mika nakahawak lang talaga. Yan lang ang bibilhin namin dito pero grabe ang pila. Alas 6 na nga kami nakauwi nito at eto na nga ang nangyari pag uwi namin. Hindi na mapakali si Kiray dahil sa ingay. Wala na sila magamit na drone kay sinira na ni Kiray. Diyos ko dahil papaano ko papalitan yun. Wala na sila magamit ngayon dahil sa ginawa ni Kiray. Wala na nga nagawa si EJ dahil nga inamaalam na ang drone niya. Tuwan-tuwa sila lahat dito dahil kasama na namin si Mika na mag-New Year. Last year kasi buntis pa lang ako at nasa tiyan ko pa lang si Mika. Pero ngayon kasama na namin siya.